natin sa DepEd, naku, kailangan nyo ng mag-assessment kasi mukhang hindi talaga 3-term school calendar ang solusyon dito sa lost days natin. Dahil sa nakita po natin itong mga nakaraang araw, talagang ang dami na pong araw na nawawala sa klase ng ating mga estudyante. Mukhang lalala pa yung 58 lost days last year. Sa halip na babawasan ang class losses, nag-aalala ang mga guro na mas dadami pa ang araw na mawawala sa pagtuturo sa mga estudyante. Ayon kay Alliance of Concerned Teachers Chairman Ruby Bernardo, noong nakaraang school year, umabot na sa 58 ang lost school days na naitala. Kaya giit ng grupo, marapat na sigurong suriin ng Department of Education o DepEd kung ang 3-term school calendar nga ba ang angkop na solusyon sa problema ng lost school days. Sa ngayon, no, na nasa ganito tayong sitwasyon, mukhang wrong timing yung pagbabago ng school calendar. Sa ngayon, ang ginagawa ng mga teachers yung alternative delivery mode once na nag-suspend ang klase, pero tingin natin hindi naman yan sapat. Gamit ang alternative delivery mode, kanya-kanyang diskarte na lamang umano ang mga guro para habulin ang mga na-miss na lesson kapag bumalik na sa regular na schedule ang klase. Dito i-assess na lamang nila ang mga mode essential learning competencies o pagpili sa importanteng lesson na dapat matutunan ng mga bata. Nahihirapan po talaga kami pagka ganito yung sitwasyon. Medyo nagigilty nga ho kami kung minsan kasi pag magsasend kami ng activity sa mga bata, sasabihin ng mga bata or ng mga magulang, ma'am, tagit lang po kasi nandito po kami sa evacuation center, nalilimas pa po kami ng baha o kaya naman nandito pa po kami sa taas ng bahay namin. So, hindi ganun dapat supposed to be, no, yung edukasyon. Hindi na nga natututo yung mga estudyante, naging pa kami, nagdadpasanin pa kami para sa kanila. Lalo na yung online kasi hindi naman po lahat may access po talaga sa online. Kaya ang ginagawa namin, yung mas accessible, magsasend na lang po kami ng activity. Samantala, sa naging press briefing naman kahapon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, isinusulong aniya ng DepEd ang school-level class resumption pagkatapos ng sakuna upang maiwasan ang learning loss kapag masama ang panahon. Ayon sa DepEd, mas gusto po nilang magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community, hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin nito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago magdesisyon. Kaugnay nito, may concern din ang mga guro sa ipinatutupad na granular approach sa suspensyon ng klase. Bagamat layo nitong bigyan ng kakayahan ang mga school heads na magdesisyon kung magpapatuloy o magsususpindi ng klase batay sa aktwal na sitwasyon sa kanilang lugar, giit ng mga guro, dapat itugma ito sa aktwal na sitwasyon ng mga estudyante. Hindi umano pare-pareho ang kondisyon ng mga bata, may mga nakatira sa malalayong lugar at may mga lugar na higit na apektado ng baha at masamang panahon. Sa ngayon, bunsod ng ilang mga araw na suspensyon ng klase, posible nilang magkaroon ng make-up class depende sa instruction ng DepEd. Pero hiling ng mga guro, Wag naman po sana yung Sabado-Linggo kasi nga sobrang bigat po talaga ng trabaho dito sa ilalim ng pagbabago ng calendar na ito. Sa halip na yung pangako nito na pagagaanin yung aming trabaho, talagang lupay po yung mga teachers. Lalo pa ngayon na yung mga seminar, mga training, coaching, at iba pa ay ginagawa nga ng Sabado at Linggo. sinisikap pa ng UNTV News and Rescue na kunan ng pahayag ang DepEd kaugnay ng hinaing ng mga guro. Mia Alonso, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.